Usapang ano ang tamang product para sa'yo na inenegosyo. Paliliwanag natin yan ng malupit. Una, sa mga ligaw pa ngayon sa buhay pag ninegosyo, nawawala pa, no? Naliligaw. Ang tanong, anong product, no? Anong product nga ang i-execute nyo? Yang product na yan. Anong product nga ba? Sa pagsisimula ng negosyo, mga kasosyo, dalawa lang ang problema na ipipigure out nyo. Kahit ano mauna sa dalawa, yun na yun. Product at saka, lagi ko ito sinasabi, usapang level 1, market. Sa dalawa na to, ang product, yung ibebenta mo or service, ano? Yung market, yung customer. Yung sinong bibili. Hindi po yan sabay na nakikita at natatagpuan. Isa dyan ang nauuna. Kung baguhan kang negosyante at unang negosyo mo, ang buong utak mo, dito nakapokus. Anong product? Anong product ang inenegosyo ko? Anong product ang ibebenta ko? Anong product ang kaya kong gawin? Anong product ang kaya kong maibenta? Anong product? Puro product. Walang problema doon. Pag baguhan kang negosyante, yun ang takbo ng isip mo. Kaya yung una mo negosyo, sasablay. Kasi nakapokus kayo sa product. Walang tatalo sa una muna talaga ang market. Una mong i-figure out anong market, anong customer ang paglilingkuran mo. Darating, susunod ang product. Basic, paulit-ulit ko nang diniscuss yan. Di ba? Product, market fit, yun ang level 1. Pero ngayong gabi, papalalimin natin ang paghahanap ng tamang product para sa inyo. Papalalimin natin. Lalim tayo ng kaunti. Usapang product market fit. Product market fit. At ang tanong, ano ang right product para sa iyo? Sa tanong na, ano ang right product para sa iyo? Naniniwala ako, mga kasosyo. Mali ang tanong. Mali ang tanong sa usaping ano ang right product para sa iyo. Siyempre, tanong is tanong. Sinagot na ng mga kasosyo yun. Pero ang ilalatag ko ngayong gabi, mali ang tanong. Kung nagninegosyo na kayo, mga kasosyo, tapos na ang pagtatanong nyo kung anong product ang para sa inyo. Tapos na yon. May sumunod na tanong na dapat nyong masagot. May isa muna ako ibibigay na tip pa kung anong ininegosyo nyo. Buhos na natin. Magsisimula kayo kung baguhan kayo kung anong product. Pag medyo nag-mature na kayo sa business, mapipigure out nyo na una ang market. Anong kailangan ng market? Gaya ng sagot ni Kasosyong Eric kanina, di ba? Kung anong gustong bilhin ng market, ng customer, yun ang ibenta mong product. Nakuha niyo yung sagot niya? Baliktad, di ba? Yun yung sinasabi kong market muna. Market muna. Pag alam mo kung anong kailangan ng market, yun ang lalabas ang produkto. Mas madali na yung ma-figure out. O, may isa pa. Sa pagsisimula nyo ng negosyo, may isa pa. Ano yun? Ito ang inegosyo nyo. Future trend. Pag bago kayong negosyante, lagi ang nakikita nyo, yung kasalukuyang trend. Kung ano yung trend ngayon, yun ang nakikita nyo. Kaya ang ninegosyo nyo, ano yung uso ngayon? Kung ang uso ngayon ay milk tea, dali kayo doon. Bakit? Ba't dali kayo? Kasi uso na siya ngayon. Kaya pag ninegosyo nyo yung milk tea, huli na kayo. Pero kung nagnegosyo kayo ng milk tea, pausbong pa lang ang milk tea, ganansya kayo. Kung nagnegosyo kayo ng uling, sa panahong pausbong pa lang yung, ano ba yung anli, ano ba yung beef na linuluto? Ano yun? Yung Korean, ano yan? Sangyupsal? Di ba trend yung sangyupsal noong nakaraan? Alam niyo kung sino tunay na mga yumaman sa sangyupsal? Yung nagbenta ng uling dun sa mga nagsipag sangyupsal.
Kung nakikita mo yung trend ng sanggupsal, nung nagbebenta ng uling, nung kailangan ng uling, dun sa mga niluluto na yon, aba, ikaw ang gumanansya. Kung nag-iisip ka ng inenegosyo, thank you Kasasyong Lian, kung nag-iisip ka ng inenegosyo, 3 tong ibibigay ko sa inyong saan kayo magsisimula. Huwag kayo magsisimula sa product. Sasablay kayo. Simulan nyo sa market. Anong market ang gusto nyong paglingkuran? Kaya nyong paglingkuran? Alam nyo ang problema, saka nyo i-provide yung kailangan nila. Make sense? Number 1, it's not about kung anong binibenta mo. It's about kung anong market ang pinagbebentahan mo. At sumunod, bagong binigay ko, inegosyo mo yung future trend, hindi ka malulugi. Kaso ang tanong, kung baguhan ka negosyante, hindi mo mararamdaman, hindi mo maaamoy ano yung future trend. Kasi wala kang reference. Wala kang reference eh. Kaya kakanegosyo mo, pag matagal ka ng negosyante, 10 years, 15 years, umulit na yon. Pausbong pa lang yung trend, alam mo na, trend to. Sasakay ka na kagad doon. Ayos? O, wala yan. Basic yan. Product market fit. Tapos future trend. O, diyan kayo manilay-nilay. Anong right product sa inyo? Una, huwag mo isipin yung product. Anong right market para sa'yo na paglingkuran? At anong trend yung nakikita mo? Kahit sa kanya magsimula, huli mo ang product. Ihuli mo. Ayos? O, basic yan. Nasa Google yan. Ito ang wala sa Google. Yung mga susunod ko sasabihin. Lakasan nyo yung volume. Ilapit nyo yung tenga nyo sa speaker. Makinig kayo maigi. Kilala nyo ba si ChatGPT? Kung hindi, papakilala ko sa inyo ngayong gabi. Kilala nyo si ChatGPT? Hindi? Comment dyan yung mga hindi nakakakilala kay ChatGPT. Yung pinakamatalinong tao. Si ChatGPT ay isang robot sa internet. Pwede mo siyang tanungin kahit anong tanong na gusto mong may tanong. Tulad ng tanong natin ngayon. Paano mo malalaman ang right product para sa'yo? Tanungin natin si ChatGPT. Testing. Para ma-introduce ko na rin sa inyo si ChatGPT, makakilala nyo. Paano ko nga ba papakita to dito? Ito. Punta tayo sa Google Chrome. Alright. Ito ay Google. Yan. Google. Para makapunta kay ChatGPT, AI ito. Naririnig nyo ba yung mga AI? No? Yan. ChatGPT. Hindi ko na-explain na malalim, no? Sa KMCC ko na lang in-explain yan. Ito yung ChatGPT. Sa ChatGPT, pwede kayo magtanong. May tanong dyan, oh. May tanungan dito. Yan. Tatanong tayo sa kanya. Yung tatanong natin kung ano yung topic ngayon. Paano malalaman ang right product para sa'yo? Tanongin natin yan. Siyempre, English. Si ChatGPT, actually, kahit Tagalog, kaya ni ChatGPT. Pero English natin tatanungin. Tanong natin kay ChatGPT. Etong tanong na to. How to know the right product for you to start a business? In English ko lang yung topic. Paano malalaman ng product para sa'yo? Tanungin natin si ChatGPT kung ano isasagot. Si ChatGPT, robot to. Robot, hindi yan tao. Pero yung alam ni ChatGPT, alam niya kung anong knowledge ng buong internet. Ganon. Sige, anong sagot ni ChatGPT? Enter. Ito. Ayan, sinasagot niya. Okay, dami niyang sagot, daming alam. Daming alam, Di pa tapos, Ito ang sagot ni ChatGPT. Ang daming sagot. Isa-isayin natin. Okay. Si ChatGPT, kahit ano itanong mo, sasagutin. Ang mga sagot ni ChatGPT ay itong mga sumusunod. Sabi niya, para malaman mo yung right product para sa'yo,
Identify your passion and skill. Okay? Ano yung passion mo? Ano yung skill? Okay? Para sagot nila kasosyong Paul, anong alam mong gawin? No? Anong alam mo? Market research. I-research mo yung market tulad ng sinabi ko kanina. Anong kailangan ng market mo? Yun ang inegosyo mo. Identify market demand. Alamin kung anong kailangan ng market. Anong kailangan, yun ang inegosyo mo. Yun ang sabi niya. Sumunod, evaluate profitability. I-analyze mo daw kung anong kumikita. O yun daw ang negosyo mo. Yun ang right product sa'yo. Okay? Number 4, test market. O testing daw yung market. Maggawa daw ng minimum viable product, feedback and improvement. O yun ang recommendation niya. Number 5, consider trends and future potentials. O yung sinabi ko kanina. Consider mo yung future trends. Okay? Number 6, about regulatory and legal considerations. Hindi ko maintindihan yan. Supply chain and logistic. Kung kayang mong ma-provide, yun ang ibig sabihin nun. Kaya mo ba makakuha ng stock nun? At kaya bang ma-deliver nun sa'yo? Number 8, financial planning daw. Magkaroon ka daw ng business plan, financial model, no? Yun daw ang sagot niya. Would you like detailed guidance on specific step? O, yun ang sagot niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wala dyan ang mga susunod kong sasabihin. Hindi alam ni ChatGPT ito. Paano mo malalaman kung anong right product sa'yo? Handa na kayo sa mga susunod ko sasabihin. Garantisado, ngayon nyo palang ito maririnig. Sigurado ako. O, paano ka malalaman? Una, sa usaping yan, mga kasosyo, mali ang tanong in the first place. Hindi na ito tanong kung anong tamang product ang para sa'yo. Ang tunay na tanong, kung tunay kang negosyante, kung tunay kang entrepreneur, ang tanong mo dapat sa sarili mo ay hindi kung anong right product ang para sa'yo. Ang tunay na tanong ay yung ika-4. Ano yun? Ang tunay na tanong ng isang entrepreneur ay kung ano ang right problem for you to solve. Anong problema ang sayo bagay? Yung bagay sayo. Anong problem ang sayo lang bagay na inegosyo? Hindi to usapin kung anong produkto ang ibebenta mo. Hindi to usapin kung anong market ang paglilingkuran mo. Hindi to usapin kung anong future trends. Ang tanong, anong problema na sa'yo lang talaga nilaan na ikaw ang solusyon? Anong bagay sa'yong problema na problemahin mo at solusyonan mo? Natanong nyo na ba yan sa sarili nyo? Hindi mo masosolve ang lahat ng problema. Pero may right problem na ikaw lang ang may kayang solusyon. Natanong mo na ba sa sarili mo yon? Anong problema na hindi mo maintindihan, pero alam mong para sa iyo yung problema na yon? It's all up to you to solve that problem. Ano yung problem na yon? At magbo-boils down din to doon sa sinabi ni Ma'am Jo kanina na it's all about purpose. Ang purpose mo sa buhay ay hindi maging masaya. Ang purpose mo sa buhay ay hindi mag-travel the world. Ang purpose mo sa buhay ay solusyon ng isang problema na nakalaan for you to solve. Pinanganak ka para solusyonan ang problema na yan. Purpose, blur masyado. Purpose, anong purpose mo? Bigyan mag-provide sa pamilya mo, maging masaya, maging happy, maging healthy, kung ano man. Pero kinaklaro ko ngayong gabi, mga kasosyo, ang purpose is not about happiness. Ang purpose sa buhay, it's all about solving the right problem na para sa'yo lang. Anong problema ang nakalaan para sa'yo na solusyonan? Wala pang nagpaliwanag sa inyo niyan. Hindi, ang tunay na pagninegosyo, mga kasosyo,
Hindi to sa kung anong product mo ang binibenta mo. Ang tunay na negosyo, hindi to sa kung anong customer, sinong customer ang mabebentahan mo talaga. Hindi to pangunguna sa mga future trends. Ang entrepreneurship is all about solving problems. Ang tunay na tanong ng entrepreneur, sa dami ng problema sa mundo, ano ang para sa'yo? Anong problema ang bagay for you to solve? Ano ang right problem for you? At pag nalaman mo kung anong problema ang kaya mong solusyonan na walang ibang sumusolve at nararamdaman mong kaya mo siyang solusyonan at alam mo nakatakda ka na solusyonan yun, mga kasosyo, yun ang para sa'yo. Pinanganak ka to solve that problem. Entrepreneur ka dahil nagsosolve ka ng problema. At ang pinakamalupit na entrepreneur, nagsosolve ng problem na napakahirap na walang ibang gustong solusyon. Nasa problema ang asenso. Nasa problema ang tagumpay. Nasa problema ang pera. Kung ang ginagawa nyo para lang magkapera, mawawala ang pera. Kung ang ginagawa nyo to please your customer lang, mawawala ang customer mo. Kung ang ginagawa mo habol ka lang ng habol ng trend, kung anong uso, anong bumibenta ngayon, mawawala at mawawala yan. Hahabol at hahabol yan. Hahabol at hahabol ka dyan. Tatakbo at tatakbo sa iyo yan palayo. Pero kung ang ginagawa mo is to solve a problem na walang sumusolusyon, at sa kakayanan mo ngayon, alam mong nilaan ka para dyan sa problema na yan. Sa alam mo ngayon, alam mong tinawag ka para sa bagay na yan. Yan ang tutukan mo, kasosyo. Diyan ka magiging masaya, diyan ka aasenso, diyan ka makakaramdam ng importansya, diyan lahat magmumula. Solving the right problem para sa'yo at para sa'yo lang. Ang sinusolusyonan kong problema, mga kasosyo, akin to. Para sa akin tong problem na to. Kaya alam kong kaya ko yan, kahit malaki ang problema na yan, alam ko akin yung problema na yan. Sa akin binigay yan, susolusyonan ko yan. Ikaw, natanong mo na ba, kasosyo? Ano bang problemang sinusolusyonan mo talaga? Hindi to usapin ng pera, hindi to usapin ng kung ano man. Anong problemang sinusolusyonan mo? Nagagawin mo lahat to find the solution. Kasi alam mo, yun ang calling mo. Yun ang purpose mo. Yun ang mission mo. Tinawag ka doon, pinanganak ka doon. Kumita ka o hindi, pero alam mo yung problem na yun, para sa'yo, ano yun? Alam mo ba ang sagot, kasosyo? Alam mo ba ang sagot sa tanong na yun? Kasi kung hindi, ipagdasal mo na masagot mo ang tanong na yun. Ipagdasal mo. Maraming sabi, nasa laki ng pangarap. Nasa taas ng gustong maabot. Nasa laki ng goal. Yes, oo. Pero ngayong gabi, ang lahat ng salitang yon, bibigyan ko ng kalinawan. Ang goal, purpose, mission, dreams, pangarap, lahat ng mga makulay na salita na yan. Tanggalin nyo lahat yan sa isip nyo. Palitan nyo ng problema. Anong problema ang susolusyonan nyo? Anong problema ang aabutin nyo? Anong problema ang tinatarget nyo? Yon ang tunay na goal. Yon ang tunay na dream. Yon ang tunay na pangarap. Yon ang tunay na tagumpay. Yon ang tunay na achievement. Anong problem ang nakalaan for you to solve? Ang hinihintay ka na solusyonan yun. Yung iba kaya malaking problem, yung iba maliit. Yung iba hindi naniniwalang kayang masolusyonan nila yon. Yung iba kahit imposible, pero alam nila, naniniwala sila, they are capable. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon, capable na sila. Nakapokus sila doon. Sa kanila yon. It's all about the right problem. Hindi right product, hindi right market, hindi right trend. Kaya ako ganito, kung tinatanong nyo, kasi alam ko ang sagot niyan sa buhay ko.
Alam ko kung ano yung problemang para sa akin. Alam ko yung problema na pinanganak ako for me to solve. Klarong-klaro sa akin yun. Kaya ako ganito. Tinatanong nyo kanina, anong vitamins iniinom ko? Ba't di ako napapagod? Wala akong iniinom na vitamins. Pero meron akong problema na gustong masolusyonan. Kaya hindi ako napapagod. Doon nagmumula yung enerhiya, yung inspirasyon, yung motibasyon. Sa problemang gusto mong makitang masolusyonan hanggat buhay ka pa. Na lahat ng waking hours mo hindi na sa pagkita ng pera, kundi para makita yung solusyon doon sa problemang nilaan na solusyonan mo. Advance tong pinapaliwanag ko sa inyo mga kasosyo. Siyempre, kung wala pa kayong pera, magsimula kayo magbenta ng kung saan kayo kikita. Siyempre, kung wala pa kayong pera, magsimula kayong magbenta kung ano yung trend. Doon kayo. Pero ang inambag ko sa inyo ngayong gabi, paano kung meron na kayo? Yun na ba yun? Tapos na ba yun? Ang tunay na trabaho ng entrepreneur is to solve problem. At hindi lahat ng problema gugustuhin mong solusyonan at hindi lahat ng problema capable kang solusyonan. Meron lang right problem for you. Parang sa tanong na, anong right product para sa iyo? May mas magandang tanong. Anong right problem para sa iyo? Maski si ChatGPT, hindi alam yan. Pero ang mga taong alam ang problemang para sa kanila, yun yung mga iniidolo nyo. Yun yung mga parang nagliliwanag. Yun yung mga parang hindi napapagod. Yun yung parang hindi mga natatakot. Hindi sa hindi sila napapagod. Hindi rin sa hindi sila natatakot. Hindi sa hindi sila nawawalan ng puhunan. Hindi yun eh. Alam kasi nila kung ano yung problemang nakalaan for them to solve. Yun ang pinagkaiba nung hindi nyo mga mapaliwanag na tao. Meron silang sinosolve na problem na hindi pa nila masolve. Nasa journey sila, nasa process sila to solve that problem. Kung anumang problema yon, kanya-kanya tayo niyan. Yung problemang sinusolusyonan ko, akin to. Kahit malaman nyo, it's not for you to solve. Hindi sa inyo yan. Akin yan. Kung magkaparehas tayo, sa inyo yan. Akin ay akin. Sa inyo ay sa inyo. E di magtulong tayong solusyonan niya, parehas pala tayo eh. Pero hindi tayo pare-parehas niyan. Pag nahanap mo yung problemang para sa'yo, kahit gaano kahirap yan, may mararamdaman at maiisip, marirealize mo na, yes, hindi ka pa nga ready. Yes, hindi ka pa nga capable. Yes, wala ka pang resources. Pero alam mo, sa'yo yun eh. Sa'yo yun. Yun yung mga salitang, yun yung purpose mo. Yun yung mission mo. Yun yung reason mo. Yun yung dreams mo. Yun yung pangarap mo. Lahat ng jargon na words na yun. Yan lang yun. Right problem. Hindi to right goals. Ano yung goals mo? Magkakotse, magkapera, magkapamilya. Goals yun eh. Madali yan. Ang mahirap malaman, ano yung problemang para sa'yo? For you to solve. Kahit wala ka naman yan, magkakaproblema ka eh. Di ba? Kahit wala kang targetin na problem to solve, may problema pa rin naman kayo, di ba? Hindi nawawala yan. Tatapatin ko kayo mga kasosyo. Ang malupit sa taong alam niya ang problem, right problem for them, yung mga problemang maliliit, yung mga problemang dumadating sa buhay nyo, yung mga problemang kung ano-anong pinoproblema nyo ngayon, nawawala ng saysay. Sa laki ng problemang gusto nyong solusyonan na para sa'yo, for you to solve, yung mga simpleng problema, nawawalan ng saysay. Hindi mo natuloy pinoproblema yung mga problemang hindi naka-align doon sa right problem for your life. Kaya ngayon, sa dami ng problemang darating sa'yo, pag yung problema, hindi yun yung align sa problem for you to solve, hindi mo na gano'ng pinapansin eh.
Ano, bawa, ninakawang ka, kinupitan ka, tinarantado ka, niloko ka, kung ano man. Para sa'yo, okay. Tuldok na lang siya. Kasi sa isang problema na pilit mong sinusolusyonan at yun nga yung right problem. Nagiging walang saysay yung ibang problema kasi meron kang problema na sa'yo lang. So yung iba, wala ka nang paki sa problema na yan. Hindi akin yan. Problema nyo na yan. Ay, akin tong problem na to. Dito ako nakapokus. Ito yung problema ako lang ang makakasolve. Yung ibang problem, sa inyo na yan. Ngayon, hindi mo na tuloy po problemahin yung iba. Alam nyo ang problema sa problema nyo? Kung ano-anong problema ang pinoproblema nyo na hindi nyo naman dapat problemahin. Tama ba? Bakit kung ano-anong problema ang pinoproblema nyo na hindi nyo naman dapat problemahin? Kasi in the first place, hindi mo alam yung right problem na yun dapat ang tutukan mo sa buhay mo. Kaya kung ano-anong problema ang pinapagpapansin mo, totoo, wala ka naman ang kinalaman dun. May nagtanong nga sa chat sa akin. May nagchat niyan. Ano daw masasabi ko sa sinasakop na ng China yung Pilipinas? Wala akong sasabihin. Bakit wala akong sasabihin? Una, wala naman akong magagawa dyan. Ano magagawa ko dyan? Bumili ako ng maraming baril, magbababaril ako doon. Huwag kayong magsasasalita sa mga bagay na wala kayong kayang gawin. Ano magagawa ko dyan? Ano sasabihin ko dyan? Ano masasabi ko dyan? Magdadaldal ako dyan. Dito ako sa problema na may kaya akong gawin. Dito ako may masasabi. Ano kayo? Anong problema nyo? Kung ano-anong problemang pinagpapapansin nyo. Kung ano, lahat na lang ng problema, may masasabi kayo. Pag wala kayong magagawa, wala kayong control, huwag yun ang problemahin yan. Hindi para sa inyo yung problem na yan. Huwag kayong mag-alala, may susolve yan. Kung hindi ikaw, may masasolve niyan. Solvin mo yung problem mo na para sa'yo. Yung binigay sa'yo ng Diyos na problema na ikaw lang ang kayang solusyon. Kasi nararamdaman mo, para sa'yo yung problem na yun. Kung wala kang kayang gawin sa problema na yun, tumigil ka. Wala kang kinalaman dyan. Tikom mo yung bibig mo, wala kang dapat sabihin. Kung wala kang magagawa, wala kang dapat sabihin. Ano sasabihin mo? Wala ka naman kayang gawin dyan. Tumahimik ka. Pero doon sa bagay na may kaya kang gawin, doon ka magtatatalak, doon ka magdadadaldal. May kaya kang gawin Hindi yung kuro ka daldal, kuro ka reklamo, dapat ganito, dapat ganyan. O nagsalita ka, kaya mong gawin? Kung hindi mo kayang gawin yung pinagdadadakdak mo, pinagsasasalita mo, tumahimik ka doon. Wala kang kinalaman doon, labas ka doon. Idakdak mo yung may kaya kang gawin ngayon. Yung kaya mong gawin, hindi man ngayon, pero alam mo, kapag tinuloy-tuloy mo to, may kaya ka nang gawin doon eventually. Doon ka. Kahit gaano ka dami ang problema, wala ka nang pakialam doon sa iba. Kasi nakakonsentrate ka doon sa isang problema na nilaan para sa'yo na solusyonan. At gaya na sabi ko, nasa problema ang pera. Pag nasolusyonan mo ang problemang nakalaan para sa'yo, susunod ang pera. Pero pag inuna mong habulin ng pera, maghanap ng right product na kumikita, maghanap ng mayayaman na market, maghanap ng mga bagong uuso, puro pera kasing hinahabol Yes, oo, kikita. Magkakaroon kayo mag-establish yung pera nyo, yung may empower kayo ng capital. Yes, oo. Pero after nyan, gamit ang live na to, na tinuro ko sa live na to, laliman nyo na yung tanong. Hindi na to about anong next winning product. Hindi na to about anong next trend. Anong susunod na uuso. Nasa ng mga buyer, nasa ng mga customer. Hindi na yun ang susunod na tanong. Hindi na profit ang hinahabol natin. Ang hinahabol nyo na dapat, kapag na-establish nyo na yung pera nyo, yung negosyo nyo, yung unang negosyo nyo, yung ka-cash flow kayo, laliman nyo na yung tanong. Ano na ang right problem para sa'yo na solusyonan? Kung nasolve mo na yan, may nasolve ka ng problem, alam mong solusyon na, tanong mo ulit. Sa stage mo na yan, sa kakayanan mo na yan, sa kaya mong gawin sa future, anong right problem na dapat mong tutukan ngayon? Problema mo ba na makauwi?
Right problem ba para sa'yo na matulungan ng mga Pilipinong makauwi mula sa ibang bansa papuntang Pilipinas ng walang kahasel-hasel? Yun ba ang right problem for you to solve? Problema mo ba na ayusin ang presyo ng bigas? Yun ba ang right problem for you to solve? Problema mo ba na maging tahimik ang Philippine-China Sea na maging payapa doon? Yun ba ang right problem for you to solve? Kung hindi, tiko mo bibig mo, wala kang kinalaman dyan. Problema mo ba na magluto ng masarap dyan sa barangay nyo? Yun ba ang right problem for you to solve? Problema mo ba na i-deliver ng maayos yung mga pagkain dyan sa lugar nyo? Yun ba ang right problem para sa'yo? Kapag nahanap at naramdaman mo yung problema na alam mong para sa'yo, alam mong ginawa ka para doon, tutukan mo yun, kasosyo. Kasi hindi lahat nararamdaman at nakikita yung problema na yun. Pinakita sa'yo yun kasi para sa'yo yun. Yun ang magiging diferensya mo sa mga gumagaya ng negosyo mo na wala silang right problem to solve. Kaya ibang-iba ka sa kanila kahit na gayahin ka nila, kahit na pilit nilang ipantay ang sarili nila sa'yo. Iba ka. Hindi mapaliwanag ng mga tao. Bakit iba to? Bakit iba ka? Ang iba sa'yo kasi nagmumula ka sa pagsolusyon ng right problem sa buhay mo. Gayahin ka man ng iba. Gayahin man ang negosyo mo. If they're after sa profit lang, iba ka. Sa lahat, ikaw ang nagliliwanag. Sa lahat, ikaw ang angat. Kasi, nagmumula ka sa sinabi ni Ma'am Jo, sa purpose. Purpose mo ngayon na solusyonan ang problem na yan. Tulad ni Ma'am Jo, ni Kasosyong Gren kanina. Bakit sa dami ng tao sila ang dumaan sa problema na yun? Yung pala, it's for them to solve. It's for them na ma-figure out ang solusyon. Kanya-kanya tayo doon, mga kasosyo. Pag nag-ooperate kayo sa right problem ng buhay nyo, magiging walang kwenta ang ibang problema. Kahit gaano kalaki yung ibang problema, magiging tuldok siya pag tinabi sa right problem na sinosolve nyo. Don't get me wrong, hindi ko sinabing hindi kayo kumita ng pera. Sinasabi ko, kung kumikita na kayo ng pera, natsambahan nyo na yung right product, right market, yung future trends, natsambahan nyo na yan, laliman nyo yung tanong. Hindi na ang next na tanong nyo, anong right product para sa akin? Ang tanong na pala, anong right problem para sa akin? Ano ang tamang problema para sa akin na solusyonan? At pag nasagot mo yan, mga kasosyo, huwag kang hihinto hanggat hindi mo yan nasosolve. Yan ang magbibigay sa iyo ng enerhiyang hindi na uubos. Magtataka ang mga tao ba't hindi ka napapagod? Magtataka ang mga tao bakit iba ka? Magtataka ang mga tao bakit ganun ka? Yan ang hindi nila ma-explain. Kasi may bit-bit kang problemang gusto mong masolusyonan. Kung paano masusolusyonan, to be honest, hindi mo rin alam. Hindi mo pa alam. Ang alam mo lang, problema. Sabi nga nila, pag alam mo na ang problema, kalahating solved na yon, di ba? Pag alam mo na ang problem, half solved na yon. Ang mahirap kasing solusyonan, yung hindi mo alam yung problema. Wala kang sinusolusyonan kung ganun. Kung hindi mo alam ang problema, hindi mo mahahanap ang solusyon. Kaya kung alam mo ang problema, 50% solved na. Another 50%, ipipigure out mo na lang. Mas madaling maghanap ng product para sa solusyon kung alam mo ang problem. Kaso, kaya kayo nahihirapan maghanap ng product kasi wala kayong tinutumbok na problema. Make sense ba? Napakaraming product eh. Ngayon, sa dami ng product, anong ibebenta mo? Sa dami mong kayang gawin, anong isa-service mo? Alam nyo ba't kayo ligaw? Kasi hindi nyo alam kung anong problem ang sinusolusyonan nyo. It's all about the right problem para sa'yo. Hindi tayo pare-pares ng problema. Sa kakayanan at higit sa lahat,
sa disposisyon sa buhay ngayon. Iba sa atin, angat na, iba nandito pa, iba nagsisimula pa. Hindi tayo pare-pares ng problema. Ang KMG ay hindi misyon na maging katulad ko kayo lahat. Negosyo nyo katulad ko, kakayanan nyo katulad ko, hindi. Ang KMG ang misyon, lumupit tayong lahat at solusyonan ng bawat isa ang problemang para sa inyo, para sa kanila, para sa akin. Kanya-kanya tayong solusyon. Pero sobrang lupit ng bawat isa, ang dami nating masosolve. Nakukuha nyo ba yung strategy natin sa KMG? Dinesisyonan ko na hindi tayo magiging isang negosyo, isang produkto, hindi. Kanya-kanya tayo, kanya-kanyang negosyo, kanya-kanyang content, kanya-kanyang product, kanya-kanyang problem to solve. Hindi ko alam lahat ng problema sa Pilipinas. Gaya na lang na hindi ko alam na problema pala ng mga trucking na pag lumuwas na mula Baguio papuntang Balintawak, ang dami nilang binabayarang nangungutong. Hindi ko alam yung problema yon. Kasi wala ako sa mundo ng trucking. Ngayon, paano ko masosolve yung problem na yon? Hindi ko nga alam yung problem. Pues, nandiyan sila kasosyong Pina, sila kasosyong Rodora, para solusyonan yun kasi alam nila yung problem na yun. Pag naramdaman nila na it's for them to solve, masosolve nila yun. Pero akong walang alam sa problema na yun, paano ko masosolve yun? Pero meron akong alam na problema na hindi nyo rin alam. Dito ako nakapokus sa problemang alam ko at alam kong kakayanin ko ang solusyon. Dito ako. Diyan kayo. Kanya-kanya tayo, isang iglap, ang dami na pala nating nasolve na problema. At doon mababago ang Pilipinas. Kung maraming nagsosolve na mga tunay na problema at ang mga nagsosolve na yon ay mabuti ang kalooban at may kakayanan. Hindi ka makakasolve ng malalaking problema kung patay gutom ka, wala kang makain. Kung nanghihingi ka ng pera, nandilimos ka. Paano mo masosolve ang problemang iba? Kung problema mo nga sa sarili mo, hindi mo masolve. Malalim na level tong right problem. Kaya ngayon ko lang linabas. Bakit? Kasi ang kausap ko, mga KMCC graduates. Ang mga nasa KMCC, medyo abante na tayo sa buhay eh. Kaya nga tayo nakapasok sa KMCC. Hindi mananatili na pera ang hinahabol natin. Darating sa punto na parang wala nang kwenta yung dami ng pera mo. Sa panahon na yon, tanungin mo na etong tanong na to. Anong right problem ang para sa'yo na solusyonan? Kung wala kang sagot, ipanalangin mo kasosyo. Ipagdasal mo. At huwag kang kakabahan pag nakita mo yung problemang para sa'yo. Huwag kang kakabahan. Kasi sigurado, nakakatakot yun. Pero pag para sa'yo yan, grab it. Hug it. Asawahin mo yung problema kasi destiny kayo para sa isa't isa. Problema mo yan, bahala kayo dyan. Kasi may sarili akong right problem. Ito yung sinasabi kong magtatagpo-tagpo tayo sa dulo. Diyan tayo magkikita-kita. Uy, nasolve mo pala yan. Uy, nasolve mo pala yan. Uy, congrats, nasolve mo yan. Uy, galing mo, nasolve mo yan. Yun yung dulong sinasabi ko. Nakakatayo ng balahibo, di ba? Kasi yun yung future natin. Finding the right problem. Diyan magbabago ang buhay nyo. Ayos? Mahal na mahal ko kayo mga kasosyo dahil alam ko, susolusyonan nyo yung mga problemang hindi ko masosolve. Kaya aalagaan ko kayo, paglilingkuran ko kayo, kasi kung hindi, walang mangyayari sa henerasyon natin. Yung kaya ko isolve na problem, masosolve ko, naniniwala ako doon. Paano yung iba? Bahala na kayo doon. Sa inyo na yun. Kaya nga tayo magkakasosyo di ba? Kaya tayo magkakasosyo kasi kanya-kanya tayo ng solusyon na problemang sinosolve. Kaya ang bansa natin, bilang isang korporasyon na lahat tayo ay empleyado dito, aayos.
Kasi lahat tayo ginagampanan natin yung role natin. At ang job description mo is to solve your right problem. Yon ang job description mo dito sa kasosyo. Kaya tayo magkakasosyo. Hindi isa negosyo natin, pero tulong-tulong tayong magsolusyon ng kanya-kanyang problemang para sa kanya-kanyang buhay nyo. Ayos? Tayo manalangin mga kasosyo. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabi na to na kayo po'y nangusap sa bawat isa sa mga kasosyo. Maraming salamat, Panginoon, for choosing us, Lord God, for empowering us, Lord, na magkaroon ng positive impact sa aming henerasyon. Through our businesses, through our skills, Lord, sa aming mga kakayanan. Salamat pinili nyo kami kahit hindi na naman talaga kami karapat-dapat, kahit mas maraming mas magaling sa amin, kahit mas maraming mas mayaman sa amin, Lord. Kami ang pinag-iigi nyo, ini-improve nyo, pinaglilid nyo, Lord God, ng mga bagong execution para aming matutunan ng mga bagay na gusto nyong ipaintindi sa amin. Thank you, Lord God, kahit hindi kami karapat-dapat, makasalanan kami, Lord, marami kaming ginagawang mali, patuloy nyo pa rin kami binibigyan ng inyong grasya, pagmamahal at pagpapala. Thank you, Panginoon, dahil walang-wala po kaming mayaharap sa inyo dahil hindi po kami karapat-dapat talaga na kami biyayaan nyo ng magandang buhay na to. Buhay na may pangarap, buhay na may pinoproblemang malaking bagay na nawawala na po yung mga maliliit na problem, hindi na namin napapansin. Napakasarap ng buhay na binigay nyo sa amin. Although marami pa rin pong challenges, Lord, pero yung knowing na nandiyan kayo sa aming tabi, yun yung nagpapasigla sa amin. At every time na may mga challenges, Lord God, nagugulat na lang kami at solve na. Ang tangi lang naman na binibigay nyo sa amin, Lord, ay strength. Strength na magpatuloy, strength na mag-progress pa rin, despite na parang wala ng solusyon, patuloy nyo pa rin kaming ine-empower, Lord God, na mag-push through. Salamat sa abilidad na binigay nyo sa amin na to. Patawarin nyo kami, Lord, sa mga maling nagagawa namin, sinasadya man po hindi. Forgive us our sins, Lord. Maging deserving po kami sa inyo pang mga future na blessing sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin nyo ang aming buhay, aming mga negosyo, aming mga trabaho, aming mga pinagkakakitaan, Lord. Hindi lang ma-bless ang aming sarili, aming pamilya, kundi maging blessing din ito, Lord, sa lahat ng tao sa aming paligid. Aming mga katrabaho, aming mga empleyado, aming mga partners, aming mga kasosyo, aming mga customer, supplier, maging pagpapala po kami sa kanila. Salamat, Panginoon, sa malulusog na aming mga katawan, sound mind, Lord God, at sa mga bagong malilinaw na pangarap na pinapakita nyo sa amin. At ngayon, Lord, pinakita nyo sa amin na it's all about solving problem. Thank you, Lord God, for teaching us this very deep lesson, Lord God, na pinainawa nyo sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Lord. Pinili nyo kaming maintindihan ito. Salamat po, Panginoon, sa masayang buhay. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. At palakpakan sa napakagandang live session natin ngayon. Salamat sa mga nanood sa Facebook Live at sa mga kasama ko sa KMCC Tambayan. Maraming salamat. Muli, kung gusto niyo sumali sa usapan na to, mga kasosyo, kung gusto niyo pong makagkaroon ng ganitong makasali sa ganito, no? Sumali kayo sa KMCC kasi after nyong graduate, kasama na kayo dito sa Tambayan, no? Mag-input tayo diyan, tulungan, mag-content. Ayan, join na kayo sa KMCC, mga kasosyo. Mag-start na tayo sa Monday. Magsisimula na tayo sa Monday ng batch 4. Last batch ko na pong magtuturo. At saka, ilan na lang ang natitirang slot. Mag-message na kayo ngayon na. Mag-commit na kayo. Wag na kayo magdalawang isip pa. Kakaisip nyo, walang mangyayari. Ito ang pinakamalupit na programang masasalihan nyo. Mapapanis lahat ng nasalihan yung program. Ganon ako kayabang sa programa na to. Bakit? Kasi seryoso ako sa program na to.